ang GLAN MDRRMO. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Sir, as of this moment, ang GLAN, i-correct niyo po ako, sir, kasi nakarating sa amin, dyan sa GLAN sa Sarangani, wala raw po kayong evacuation center. Tama ba yon? Totoo ba yon? Hindi naman sa wala, ma'am. Pero yung mga tao, ma'am, takot pumasok ng evacuation center. Kaya yung ginawa namin, dito lang kami sa open space, nagawa ng mga camp. Okay, may evacuation center kayo. Ayaw lang ho ng Yes, mga ma'am. tao doon kasi natatakot na baka nga mabagsakan. Maglindol ulit. Yes, ma'am. Maglindol ulit. Yung evacuation center niyo po, sir, ano po ito? Yung, Gym. yung ginagamit namin na evacuation center, ma'am, may dalawa kasi, ma'am. Opo, dalawang evacuation center na gym. Yes, ma'am. Yung isa, ma'am, nasira. Aha. Yung isa naman, hindi ginamit kasi gusto ng dito sa labas sa open field. Okay. Ilan pa ho yung mga evacuees, sir, sa open field na sinasabi po ninyo? Hindi namin to tinutuloy na evacuation center ng safe zone ng siya, ma'am. Ano po? Yung safe zone. Okay, so mga okay, so Yes, ilan ma'am. pa ho yung Open ating field mga lang siya, ma'am. Oo. Ilan pa Yes, ma'am. ilan pa ho yung inyong mga kababayan sa safe zone na yan, sir? Yung nabigyan namin ng tent kagabi, nasa mga 96 families, 60 families. Pero yung iba umuwi, hindi siya, kasi open field lang siya. Kumusta naman po yung lagay nila sa safe zone na yan, sir? May maayos bang tulugan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May tent Kumot? naman sila. Yes, ma'am. May tent naman sila. Yung mga kumot nila sa galing sa bahay, pwede naman nilang dalahin. Okay. Sa mga oras na ito, sir, gaano ho, kung meron na ho kayong report, ilang porsyento yung pinsala ho sa GLAN, sa munisipyo Yes, ho ma'am. ng GLAN? 80, 90, 60%? Yung kinonsider naman na affected, ma'am, is yung 100% population ng land, ma'am. I mean, yung impact po ng lindol, halos 100%. Yeah, ma'am. May isolated talaga kami dito, ma'am. So, may school stoppage at work stoppage din, ma'am. Talagang walang makapasok, sir, na mga sasakyang panlupa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ilan po ba yung daanan, sir, papasok sa munisipyo ng GLAN? May isang highway lang kasi siya, ma'am. Tapos bumigay pa. Yes, ma'am. Oo. Paano po yung pagkain po ng mga residente, sir? Ngayon, ma'am, slowly na nag-open naman yung mga small businesses dito, ma'am, mga small stores na nagbibenta naman. Pero yung tulong po ng gobyerno, paano po nakakapasok? Dalawa lang, ma'am. It's either by air or by water. Okay, pero hindi naman po pumapalya, meron na po agad. Yeah, ma'am. Nasa distribution phase na kami ng relief goods ngayon. Sir, ulitin ko lang yung damage po ng lindol sa tansya ho ninyo, sir, nasa 80-90% sa munisipyo ng GLAN, 100%. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay, ganun. Yes, ma'am. Sir, pati mga bahay ng mga residente? Yes, ma'am. May mga residente na totally damaged. Yung mga may gusali na malalaki, nag-collapse. Okay, sabi nyo nga po, almost pwede ko bang sabihin 100% talagang affected kayo? Yes, ma'am. Okay. 100 affected siya, ma'am, kasi may yung highway na block, may mga barangays na hindi pa pwede napasok. Okay. Ilan po ang barangay ng munisipyo ng GLAN, sir? 31 barangays, ma'am. 31. More or less, sir, ilan po yung population sa kabuuan? Around mga 109,000, ma'am. Uy, naku, kawawa yung ating mga kababayan. So far, sir, ano ba yung pinaka-concern ng inyong po mga kababayan na pinaparating po sa munisipyo? Yes, ma'am. So, potable water and food supplies lang, ma'am. To follow na lang yung mga power, yung tubig, ganyan. Pero mayroon, of course, nakausap po namin kayo, may komunikasyon na. Kuryente, Yes, ma'am. tubig, may supply na ho ba? Sa tubig, ma'am, may yung mga pitcher pumps, ma'am. Kuryente po. Kuryente, wala pa, ma'am. Kasi, ma'am, na kung maayos ng road, susunod na yung kuryente.
Okay, sir, ilan po ang nasawi sa munisipyo? So may confirmed dead tayo mga 13, ma'am. 1-3. Yes, ma'am. Ang Yung 9 missing. 9 missing? 9 missing, ma'am. Okay, ang mga sugatan po, sir? Maraming injured, ma'am, pero mga minors lang, minor injury. Okay, oo. May hospital po, sir, sa munisipyo o lumalabas pa kayo pa syudad? May ma'am, may provincial hospital saka super RHU ng munisipyo. Ay, kumusta naman po yun, sir? Hindi ba bumagsak? Hindi naman, ma'am. May mga patient na nasa labas lang ng hospital. Yung RHU functioning na naman. Sir, ano po yung plano ng munisipyo sa pangyayaring ito na halos 100% ng residente, kabuhayan, gusali, naapektuhan po ng lindol? By affected, ma'am, ha. Ibig sabihin na yun na isolated yun, ma'am. Pero hindi talaga lahat ng bahay na-destroy, ma'am, ha. Yun yung affected. So, ngayon, ma'am, yung first priority namin is ma-establish yung road network. Pagkatapos doon na susunod na yung tubig, yung kuryente, yung signal. Tapos ngayon, nasa distribution phase na kami. Yung mga barangay, sila na yung pinikuha na relief goods dito sa munisipyo. Wala pa. Nandyan po si Pangulong Marcos, no? Sa sa bahagi naman po ng Jensan. Meron ho bang ipinaabot na sa lokal na pamahalaan kay Mayor na paunang biyaya para makapag-start yung inyo po mga kababayan? Syempre, yung bahay po, paano po maitatayo yan? Kabuhayan. Yes, ma'am. Andito pa lang, ma'am, yung immediate needs pa lang yung binibigay nila sa DSWDO. Yung mga food supplies pa lang tsaka yung mga modular tent. Okay. Magkano po yung maibibigay po sa mga residente, sir, per family? Meron na ho ba kayo information? Depende kasi yan sa NHA or sa DSUD, ma'am. Kasi may sila yung mga disaster programs tungkol sa totally at saka partially damaged na mga houses. Yung mga kabuhayan po, yung mga taniman, mga hayop. Yes, ma'am. Meron din yan sa DA, ma'am. More or less, sir, magkano po yung damage sa munisipyo? Hindi pa ma-estimate, ma'am, kasi may mga barangays pa na hindi napapasok. Oo. Mga ilang barangay po yung hindi pa talaga napapasok, sir, sa mga oras na to? Ang mga 6 siguro, ma'am, 6 to 8. 6 to 8 barangays. Yes, ma'am. Oo. Pero nag-clear naman sila ngayon, ma'am, sa mga inner na mga daanan. Oo. Sir Antonio, maganda naman po yung panahon ngayon. Yes, ma'am. Sani dito, ma'am. Mainit siya. Naisip ko lang, sir, kasing init ng panahon tapos wala kayong kuryente. Paano naman po yung mga nasa safe zone? At yung mga nasa... Pero marami namang punuan dito sa Glan. Marami naman. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo at hangad po namin yung pagbangon po ninyo. Salamat, sir. Si Ginoong Antonio. Thank you, sir. Antonio at Sharon Jr. Ng munisipyo ng Glan sa Sarangani MDRRMO Head. Tutok, Lindol. Thank you, sir. So, may evacuation naman sila. Isang